Manida Balita ngayong tanghali. Albay Provincial Governor Grex Lagman. Pagpapaliwanagin ng dalawang alkalde sa probinsya. Pagpapalikas ng mga residente sa labas ng 6-kilometer permanent danger zone, hindi umano kailangan ayon sa gobernador. Isa na sawi, higit 20 isinugod sa ospital dahil sa nangyaring ammonia leak kagabi sa Navotas City. Mga lending company na umunoy ng haharas at namamahiya sa mga nangungutang sa kanila, inireklamo ng Securities and Exchange Commission sa Department of Justice. Management ng MRT3 muling maghahain ng fare hike petition. At isang nanay sa Tuguegarao City nakapagtapos ng kindergarten sa edad na 42. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, June 20, 2023. At una sa mga balita ngayong tanghali. Ipinatutupad na ngayong araw ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Simula kaninang alas 6 ng umaga, ilang mga kumpanya ng langis ang nagpatupad ng rollback kung saan bumaba ng 10 centavos ang presyo kada litro ng diesel. Habang 35 centavos naman nabawas sa presyo ng gasolina at 30 sentimos na tapya sa kerosene. Ang panibagong oil price adjustment ay bunsod pa rin ng pabago-bagong galaw sa presyo ng langis sa world market. Muling maghahain ng fare hike petition ang management ng MRT3 sa mga susunod na linggo. Ayon kay MRT3 Officer in Charge Oscar Bongon, kanilang ire-refile ang petisyon sa dagdag pasahe upang hilingin ang 2 pesos and 29 centavos na dagdag sa boarding fee at dagdag na 21 centavos sa kada susunod na kilometro ng biyahe. The next 2 weeks po mag-refile ang MRT3 and then thereafter susundan po natin yung proseso until such time na mabigyan na po ng full approval. Kahapon, inianunsyo ng Department of Transportation na aprobado na ang dagdag singil sa LRT1 at LRT2 na sisimulang ipatupad sa darating na August 2. May handog na libreng sakay ang MRT3 at LRT2 para sa lahat ng mga marino sa darating na June 25, araw ng linggo. Ito ay bilang pagpupugay sa mga Pilipinong marino kalinsabay ng selebrasyon ng Day of the Filipino Seafarer. Sa MRT3, magsisimula ang libreng sakay ng alas 5:30 ng umaga hanggang sa matapos ang kanilang operasyon sa gabi. Habang sa LRT2 naman, magsisimula ang libreng sakay ng 7 a.m. to 9 p.m. o 9 a.m. at 5 p.m. hanggang 7 p.m. Pinapaalalahanan ang mga marino na ipakita lamang ang kanilang valid Seafarers Record Book o di kaya ang Seafarers Identity Document para makapag-avail ng libreng sakay. Adjustable na ang pamasahe sa mga tricycle sa Valenzuela City na nakadepende ito sa presyo ng gasolina. Ang ilang tricycle driver hindi umano na paghandaan ang bawas sa singil sa pasahe na nagsimula kahapon. Ang detalye sa report ni Bernadette Tinoy. Hindi umano gaanong napaghandaan ng ilang namamasada sa Valenzuela City ang bawas sa pasahe sa tricycle na ipinatupad simula kahapon. Ayon kay Mang Dominador, tiyak na hihina ang kita niya sa susunod na mga araw. May 2 anak pa naman siyang nag-aaral sa high school kaya malaki ang epekto sa kanya ng pagbaba ng pamasahe. Biglaan kasi nila sinabi, yung nalaman ko kahapon lang tapos naka-implement na pala. Pambili na rin ng bigas. Pandagdag na rin sa baon ng mga bata, ganun. Ang kapatid niyang si Mang Eusebio na opisyal ng TODA sa kanilang lugar, sinabing bumababa man ang presyo ng gasolina sa isang linggo, doble naman ang tinataas nito sa susunod na linggo, kaya malaki ang epekto sa kanila ng pagbaba ng pamasahe. Bukod pa dito ang discount na ibinibigay nila sa mga senior citizen at mga estudyante. Bigla na lang, nagulat na lang kami.
Wala na kami magagawa. Pagka hindi naman namin sinunod, mahuli naman kami at liliit yung kita namin. Yun ang mangyayari dun. Pero ayon sa hepe ng Transportation Office ng lungsod, 2018 pa naipasa ang ordinansa. Nakapaloob dito na otomatikong magbabago ang presyo ng pamasahe sa mga tricycle base sa presyo ng gasolina. 2018 pa, our tricycle operators and drivers know this ordinance, no? Kasi sila rin mismo ang namiling niyan na merong ordinance na automatic adjusting their fare depending on the oil price. Isa ito sa naging hakbang ng lungsod dahil nahihirapan umanong magpetisyon ng mga tricycle driver at operator na itaas ang pamasahe bunsod naman ng pagtaas ng gasolina nitong mga nakaraang taon. Sa ngayon, 10 piso ang minimum fare sa mga tricycle sa lungsod na katumbas ng gasolina na aabot sa 61 to 70 pesos ang kada litro. Kung sakaling bumaba sa 60 pesos ang presyo ng gasolina, ay bababa rin ang pamasahe habang tataas naman ito sakaling tumaas ng 71 pesos o higit pa. Bernadette Tinoy, UNTV News and Rescue. Diyos sa aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magsasagawa ng kampanya ang pamahalaan laban sa pagkalat ng mga maling impormasyon o fake news. Samantala, tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpapatuloy ang pagpapatupad ng Freedom of Information o FOI program ng gobyerno. Narito ang report ni Nel Maribohok. Walang lugar sa lipunan ng fake news o pekeng balita. Ito ang binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagdalo sa 14th edition ng International Conference of Information Commissioners o ICIC. Like everyone here, we too recognize as a matter of principle that fake news should have no place in modern society. Ayon kay Pangulong Marcos, may kampanyang gagawin ng pamahalaan upang malabanan ng pagkalat ng fake news. Kabilang na dito ang paglulunsad ng Information Literacy Campaign. And as part of our efforts, we will undertake a media and information literacy campaign, which shall be digital, multimedia, and youth-oriented. Kaugnay nito, tiniyak ng Pangulo na magpapatuloy ang implementasyon ng Freedom of Information o FOI program. Nanawagan rin siya sa ibang sangay ng gobyerno na kilalanin ang karapatan ng mamamayan na makakuha ng impormasyon. Nel Maribohok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hahabulin na ng Philippine National Police ang mga nagbebenta ng police uniforms online para hindi na ito magamit pa sa mga iligal na aktibidad. Narito ang ulat ni Lea Ilagan. Nagkasundo ang Philippine National Police at isang online shopping platform na labanan ng iligal na bentahan ng police uniforms. Nais nang maiwasan ng PNP na maggamit ng mga kriminal ang kanilang uniforme na ngayon ay mabibili umano online. Well, ang risk talaga kapag ang uniforme ng police ay accessible sa lahat, ito ay pwedeng gamitin ng mga criminal elements sa paggawa ng krimen. At magkukunyari sila na alagad ng batas gamit itong mga uniforme na ito. Babala ni General Maranan sa mga illegal sellers, maaari silang makulong ng 6 hanggang 12 taon kapag naaresto. Gusto ko ipaalam sa ating mga kababayan, may batas po na nagbabawal dito sa ating Revised Penal Code Article 179. Pag tayo gumamit ng mga uniforme ng pulis, yung mga insignia, at tayo walang karapatang gumamit yan, hindi tayo autoridad, makukulong po tayo ng 6 na taon hanggang 12 taon. Ang mga tindahan naman ng PNP uniform sa labas ng Campo Crame, pabor sa ginawang hakbang na ito ng pambansang pulisya. Kasi sa may Lazada, hindi sila kumukuha doon ng mga PNP ID or mga requirement na ina-allowed namin, katulad namin dito sa may labas ng Krame. Naghingi talaga kami ng mga na kung pwede silang bumili ng mga item namin, nag-ano kami ng mga requirement nila ng mga lalo na PNP ID. Oo, so pag walang pinakitang PNP ID, hindi po kami nakabebenta. May po tayo, may logbook na galing po sa loob, no?
Kailangan po yung mga bumibili lang po mga pulis. Anong sinusulat nila sa logbook? Ano po, yung pangalan po nila, tsaka yung binibili pong items, tsaka perma po, yung unit po, yung badge number. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Paiigtingin ng Philippine National Police ang kampanya laban sa loose firearms habang papalapit ang barangay at sangguniang kabataan election sa bansa. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Red Maranan, layon ito na hindi magamit sa krimen o pangaharas ang mga baril na expired ang lisensya. Mula sa Camp Crame, ang detalye hatid ni Leia Ilagan live. Leia, anong mga hakbang ang gagawin ng PNP para mapaigting ang kanilang kampanya kontra loose firearms? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Sa mga malapit na mag-expired ang lisensya ng baril, kinakatok na yan ang mga local police para i-remind na kailangan na nilang mag-renew. Sa mga expired na talaga, kinakatok pa rin para ipasurrender ang kanilang armas hanggat hindi sila nakakapag-renew ng lisensya. Sa mga matagal naman na expired na ang lisensya ng baril at ginagamit na ito para manakot, ina-applyan na yan ng search warrant ng PNP para i-operate. Gaya ng nangyari sa barangay chairman sa Mabini, Batangas, kung saan ni-raid ng mga tauhan ng CIDG ang bahay at nakakuha ng mga unlicensed firearms. Kaya Ella, paalala ng PNP sa mga expired ang firearms registration at license to own and possess firearms, mag-renew na at huwag nang hintayin na katukin ng mga pulis. Bukas naman aniya ang kanilang one-stop shop dito sa Campo Crame at sa mga satellite offices sa mga lalawigan tuwing araw ng Sabado at Linggo. Kaya't maaari na makapag-renew ang mga ito ng kanilang lisensya kung wala silang pagkakataon tuwing weekdays. Ang pinag-igting na kampanya Ella ng PNP laban sa mga unlicensed at sa expired firearms registration ay bunsod na din ng papalapit na barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Iniwasan kasi ng PNP na magamit ang mga ito magamit ang kanilang mga walang lisensyang baril sa pananakot sa mga supporters ng mga kalabang politiko. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Leia Ilagan. Magbibigay na ng pabuya ang Department of Justice o DOJ para sa sinuman na makapagtuturo sa kinaroroonan ni na dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag at sa deputy nitong si Ricardo Zulueta. Narito ang report ni Dante Amento. 2 milyong piso ang iniaalok na kapalit ng Department of Justice sa sino mang makapagtuturo o makapagbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan ni dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag. 1 milyon naman ang patong sa ulo ni dating Bucor Deputy Security Officer Ricardo Zulueta. Ayon kay Justice Secretary Crispin Boyeng Rimulya, kailangan na nilang gumamit ng kakaibang hakbang upang matuntun ang dalawa. 2 buwan na kasi ang nakalipas mula nang maglabas ng arrest warrant ang korte sa Muntinlupa at Las Piñas City, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin nagpapakita ang mga ito. Ang dalawa ay kapwa-akusado sa pagkamatay ng broadcaster na si Percy Lapid at inmate na si June Villamor. Ganun talaga yung nananago eh. Basta nananago, lalabas talaga ang totoo dyan. Mahirap magbuhay wanted eh. Yun talaga yung leksyon dito. Ang buhay wanted, walang gusto maging wanted sa batas. Kaya kung pwede, sumuko na lang kasi iniiwasan nga natin ng reward sana. Gusto natin na maging payapa ang lahat. Ngunit ngayon naman, yun pa rin ang gusto natin na maging payapa ang pagkakahuli kay Mr. Bantag at Mr. Zulueta pagdating ng panahon. Oras na maaresto sina Bantag at Zulueta, uusad na rin ang kaso laban sa kanila. Tiniyak naman ng DOJ na mananatiling confidential ang anumang impormasyong ibabahagi ng sinuman kaugnay sa kaso. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nirerespeto ng ilang senador ang obserbasyon ng ilang dating mambabatas na tila nawawala na ang kredibilidad ng Senado. Tiwala naman ng isang dating senador na magbabago pa ang ilang mga mambabatas at susunod sa tradisyon ng Senado. Narito ang report ni Herlin Delgado. Respect the veterans, listen to them, and you will learn if you listen to them.
Buong pagkukumbaba dapat tanggapin ng mga senador ang obserbasyon ng ilang veteranong mambabatas ayon kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Kasunod ito ng panawagan ni dating Senate President Franklin Drilon kay Senate President Juan Miguel Migzubiri na ibalik ang kredibilidad at pagiging prestigiyoso ng Senado. Ayon sa dating senador, tila nawawalan na ng decorum o kaayusan ang ilang senador. Gaya na lamang anya ng pagiging maingay sa sesyon. May ilang pagkakataon din na tila hindi kapita-pitagan ang naging pagkilos at pananalita ng ilang mambabatas mula sa pagmumura hanggang sa pagluhod sa mga pagdinig. Okay, kayong lima, nakatanggap ba kayo ng message galing kay Susongko? Alaw, sagot. Your Honor, I invoke my rights, Your Honor. Ito, suntukin ko na kaya ito. Luluhod ako ngayon. Oh, please. Oh, sige, magsalita na kayo. Maawa kayo sa Pilipinas. Aminado sa Senator de la Rosa na may pagkakataong nadadala siya dahil diskarte umano niya ito sa pagtatanong sa mga resource person. Pero handa naman anya siyang magbago. Nakalimutan ko minsan na senador na pala ako. Akala ko pulis pa rin ako eh. Oh, nag-carried away ako sa emosyon ko. I'm sorry for that. Kung nasisira ang imahe ng Senado dahil dyan sa mga ginagawa ko, I'm sorry for that and I'm ready to make amends. I'm ready to adjust. Si Senator Robin Hood Padilla hindi naman daw apektado pero iginagalang ang mga obserbasyon ng mga dating mambabatas. Pero nanindigan itong iba na anya ang pamamaraan ng mga bagong senador kumpara sa mga nagdaang mambabatas. Nag-viral noon si Senator Padilla matapos maaktohang sinusuklay ang kanyang bigote habang nasa pagdinig. Pasensya na po kayo, no? Sa akin talaga, baka sa ibang senador, sila gusto nilang baguhin yung sarili nila, pero sa akin hindi po. Ako ay nalalapit sa taong bayan sa pagiging ako. Kapag binago ko yung sarili ko, baka malayo sila sa akin. Kanya-kanyang style po yan eh. Payo ngayon ni Drilon sa mga baguhang senador, makinig sa mga veteranong mambabatas. Well, I cannot speak for them, but when I was a neophyte senator, I was told by the elders, makinig ka muna, huwag ka munang sumali sa usapan, makinig ka, and that's what exactly I did. For 6 months, I just listened and learned the rules. Si dating Senate President Vicente Tito Soto III nanawagan din sa mga senador na sumunod sa tradisyon, pero tiwala itong magbabago pa ang mga mambabatas. They should welcome such observations. Mga criticisms at saka mga observations, lalo na ng mga antigo, ay dapat pinakikinggan. We have done that before. Matapos mapuna, hindi lamang ng mga dating senador kundi ng publiko ang ilang pangyayari sa Senado, umaasa ngayon ang ilang mga dating mambabatas na mas pag-iigihan ng mga senador, lalo na ng mga baguhan, ang kanilang mga trabaho at karakter bilang mga halal ng bayan. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Roundup Balita. Naglabas ng Labor Advisory ang Department of Labor and Employment o DOLE na magkakaroon ng double pay ang mga manggagawa sa darating na June 28. Ito'y matapos na ideklara ng Malacanang na regular holiday ang Idil Adha. Sa ilalim ng Labor Advisory number 14, kinakailangan na doble ang bayad sa mga manggagawa na papasok ng 8 oras sa trabaho sa nasabing petsa, habang dagdag na 30% naman kung sobra sa 8 hours ang trabaho. Makatatanggap naman ng 230% na sweldo ang mga manggagawang papasok ng June 28 kahit pa naka-day off ang mga ito, habang ang mga hindi naman papasok ay makatatanggap pa rin ng 100% ng kanilang sahod sa loob ng isang araw. Mararanasan bukas, June 21, ang pinakamahabang araw at pinakamaikling gabi. Ayon sa Pag-asa, ito ay dahil sa tinatawag na summer solstice o kapag nakatilt o nakatagilid ng husto ang mundo sa axis nito. Bukas, tinatayang aabot ng 12 oras at 59 na minuto ang daytime. Magsisimula bukas ang pagsikat ng araw ng 5:28 ng umaga at lulubog naman dakong alas 6:27 ng gabi. At sa mga susunod na araw ay inaasahang unti-unti nang iiksi ang oras ng maghapon o hanggang sa magpantay ang araw at gabi o ang tinatawag na equinox.
Planong kunin ng Department of Health ang mga nursing graduate na nakakuha ng 70% hanggang 74% o 74% rating sa nursing board exam. Ayon kay Department of Health o DOH Secretary Dr. Teodoro Herbosa, ito ay bilang karagdagang workforce sa healthcare system. Gayunpaman, bibigyan lamang umano ng limitadong mga gawain sa government health facilities ang mga hindi lisensyadong nurse upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasyente. Sasailalim din sila sa accreditation at verification. Naghain ang reklamo sa Department of Justice o DOJ ang Securities and Exchange Commission laban sa 3 lending companies at isang financing company. Mayroon ding 10 individual na kasama sa inirereklamo kabilang ang 5 Chinese nationals. Ito ay dahil sa umunoy pangaharas, pamamahiya at pambabastos ng mga ito sa mga kliyente na nangungutang sa kanila. Ayon kay Director Oliver Leonardo ng Enforcement and Investor Protection Department ng SEC, mabigat ang parusa sa ganitong paglabag. Yung pag-send ng mga messages na ikaw hindi ka nagbabayad, itong isang ito, balasubas, hindi nagbabayad, may mga death threats, yung pagmumura, may mga bastos na salita, yan, yung mga pamamaya, pagbalandra sa social media ng mga muka ng mga nangutang, bawal po yan. Masusing pinag-aaralan ngayon ng Office of Civil Defense ang permanenteng pagbabawal ng paninirahan sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone ng Bulkang Mayon. Ayon sa ahensya, lubhang napakadelikado na para sa mga residente ang pagtira pa sa lugar dahil sa madalas na pag-aalboroto ng bulkan. Narito ang ulat ni Ryan Lacanlale. Kung tatanungin niyo po kami, dapat mas permanente talaga na yung paninirahan dyan ay huwag nang mangyari kasi talaga namimiligro din po ang buhay nila. Naintindihan natin, hindi ganun kadali ang paglikas, pero dapat ikonsidera na po yan. Lubhang mapanganib na umano sa mga residente na nasa loob ng 6-kilometer permanent danger zone ng Bulkang Mayon ang bumalik pa sa kanilang tahanan. Kaya naman masusing pinag-aaralan ng Office of Civil Defense ang permanenteng pagbabawal sa muling paninirahan doon. Tanggapin na natin na talagang napaka-delikado po para sa mga kababayan natin yung po mga naninirahan sa permanent danger zone na sa ngayon 6 kilometers yan. Tinitignan na natin yung posibilidad na baka maaari na sila ilikas kasi meron naman po talaga na pagbabawal na po dyan dahil yan ay diniklara na bawal ang mga maninirahan dyan. Pero kailangan pa itong pag-usapang mabuti dahil marami ang dapat isaalang-alang gaya ng kabuhayan ng mga residente lalo na't karamihan sa kanila ay pagsasaka ang ikinabubuhay. Nauunawaan po natin, talagang mahirap ang sitwasyon mga kababayan natin doon. Kailangan nila maghanap buhay at marami naman po dyan talagang nakatira na dyan sa area bago pa man nagkaroon ng patakaran na bawal sila sa 6-kilometer permanent danger zone. Kaya ito'y dapat pag-usapang maigi. Sa ngayon ay sapat pa umano ang pondo para sa 90 araw o 3 buwan. Nasa 1.3 billion pesos ang inilaan ng pamahalaan para sa pagkain, hygiene kit at iba pang pangangailangan ng mga inilikas na residente. Pangamba ngayon ng OCD kung aakyat pa sa alert level 4 o mas mataas pang alerto ang bulkan, ay dodoble ang kailangang ilikas dahil lalaki ang sakop ng danger zone. At dahil panahon na ng tag-ulan ay malaking banta rin kung sasabayan pa ng pagbaha ang pag-aalboroto ng bulkan. Ang Mayon ang itinuturing na pinakaaktibong bulkan ngayon sa ating bansa. Kaya mapanganib ang paninirahan sa paligid nito dahil sa banta ng pagsabog nito, pagdausdos ng mga bato at pagragasa ng lahar na iniluluwa ng bulkan. Noong 2014, libu-libong kababayan natin ang nawalan ng tahanan dahil sa pag-aalboroto ng bulkan. Pagkatapos ng 3.5 taon, muli itong nagpakita ng mataas na aktibidad na umabot pa sa alert level 4. Ryan Lacanlale, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Nais magpatawag ng pagpupulong ni Albay Governor Edsel Greco Lagman para kausapin ang dalawang alkalde sa kanilang probinsya. Ayon sa gobernador, hihingian niya ang mga ito ng justification hinggil sa ginawa nitong pagpapalika sa mga residente na hindi naman sakop ng 6-kilometer permanent danger zone. Problemado anya ngayon ang provincial government kung papaano maipagpapatuloy na tugunan ang pangangailangan ng mga evacuee. Mula sa Ginubatan, Alba ay alamin natin ang detalye kay Alan Manansala live. Alan, sino-sino tong mga mayor na ipapatawag at kumusta na ba ang efforts ng provincial government dyan sa pangangailangan ng mga evacuee sa Albay? Ella, kabilang sa mga ipapatawag si Mayor Chino Garcia ng Ginubatan, Albay at gayon din si Mayor June Aguas ng bayan naman ng Santo Domingo. Hihingian sila ng paliwanag ng provincial government hinggil doon sa kung bakit umano nagpalika sa mga residente na nasa labas ng 6-kilometer permanent danger zone. Nasa 377 pamilya ang mga nasa evacuee sa Ginubatan, 1,688 naman sa Santo Domingo, Albay. Narito, Ella, pakinggan natin ang naging payag ni Governor Edsel Greco Lagman. There is no science behind their actions. Ngayon, ang problema na tayo how to sustain this response effort. So I think talagang kailangan magkaroon kami ng meeting at the soonest possible time para ma-justify nila yung kanilang actions. Ella, kahapon na ipadala ni Governor Lagman ang dalawang liham o ang liham para sa dalawang alkalde. Kung walang maipakitang sapat na dahilan kung bakit sila nagpa-evacuate sa labas ng permanent danger zone, ayon kay Governor Lagman, dapat pauwiin muna ang mga evacuee. Pero mananatiling ang mga punong ehekutibo ang magdidesisyon dito. Nauna nang sinabi ni Mayor Joseling Aguas Jr. ng bayan ng Santo Domingo na ang pagpalikas ng ilang mga residente sa Barangay Lidong na sakop ng 7-kilometer extended danger zone ay kusang desisyon niya o kusang desisyon nilang ito at dahil na rin sa takot na ipinapakita ang aktibidad ng Mayon Volcano. Narito naman ang naging pahayag ni Mayor Joseling Aguas Jr. ng Santo Domingo, Albay. Unang-una, out of fear na, no? Alam mo po kasi pag gabi, kung nandito ka sa Santo Domingo, ako nga ho, nasa 10 kilometers ako, but I always hear rumbling sounds eh. So, pag gabi ho, tumitingin din sila sa Mayon, makikita ko yung lava flows. Ang lava flows ho kasi halos harap ng Barangay Lidong eh. So, kala mo po papunta na dito. So, I think it's out of fear na rin ang ating mga kababayan. Ganito rin ang naging katwiran ng ilang residenteng nagkusang lumikas. Natakot na rin po kami. Kaya naglikas na rin po kami dahil para sa anak ko rin po yun. Ang ipinapakitang aktibidad, Ella, ng Mayon Volcano tila hawig sa 2014 eruption kung saan nagkaroon ng continuous lava flow sa ilang buwang pagpapakita ng paggalaw nito. Ganito rin umano ang ugaling namataan ngayon ng PHIVOLCS sa Mayon. Slow and sustained lava extrusion lamang, in which kabilang umano ito sa tatlong senaryo na binabantayan ng ahensya. Narito naman ang naging paliwanag ni Dr. Paul Alanis, ang Senior Science Research Specialist ng PHIVOLCS Albay. Scenario na nakikita natin we're hoping na scenario is the 2014 style na eruption na naglava flow lang. Now, kung magtuloy-tuloy yan, nasa alert level 3 lang tayo, pero it could persist for a few months. Sa ganitong senaryo kung saan umabot sa alert level 4 sa status at posible umanong abuti ng ilang buwan bago tumahimik ang Mayon. Ang ikalawa, titingnan pa rin na mauuwi sa pagkakaroon ng lava flow at fountaining na may occasional explosion at pyroclastic density current sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Kung saan katulad umano ito noong 2018 senaryo na maaari pa ring abuti ng ilang buwan. At ang ikatlo, Ella, ito umano ang worst case senaryo na posibleng mangyari sa bulkan na mauwi sa isang mapaminsalang pagsabog. Dito, posibleng
lumagpas pa sa permanent danger zone ang mga materyales na maaaring ilabas ng Mount Mayon. Pero hindi umano tatagal. Ibig sabihin, agad natatahimik ang bulkan at agad na makakauwi sa kanilang mga tahanan ang mga residenteng pinalikas. Gayunman, sinabi pa rin ni Dr. Alanis na kailangan muna makita ang mga parametro para mauwi sa magmatic explosion ang bulkan. Ang ipinapakitang aktibidad ng Mayon ay tuloy-tuloy pa rin ng pagkakaroon ng lava flow. At kanina nga, Ella, ay galing tayo dito sa may Barangay Maninila, Ginubatan, Albay. Kasama natin ang ilang miyembro ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ng Ginubatan. Gayon din ang Office of Civil Defense Region 5 kung saan nagsagawa ng inspeksyon sa 6.5 kilometer na sakop ng bayan. Dito tinitingnan yung mga residente kung talaga bang dapat silang palikasin kahit nasa labas sila ng permanent danger zone. At later on, Ella, kakausapin natin, tatanungin natin ang OCD kung ano ang magiging rekomendasyon nila sa ginawa nilang pagbabantay at pag-inspeksyon sa naturang lugar. Ella. Alright, maraming salamat Alan Manansala live na nag-uulat mula sa Ginubatan, Albay. Nagpaalala ngayon ang Pag-asa sa publiko sa mga posibleng maranasang epekto ng mga weather system sa bansa ngayong panahon ng tag-ulan. Kaalinsabay ito ng Typhoon and Flood Awareness Week. Mula sa Pag-asa sa Quezon City, alamin natin ang detalye kay Ray Pelayo live. Ray, may bago bang warning system na inilabas ang Pag-asa? Mas mapapaaga yung pagbibigay ng babala o lead time kapag may paparating na sama ng panahon gaya ng LPA o bagyo. Imbes na 12 days ay magiging 3 days na lamang ang paglalabas nila ng warning. Kasama na yung posibleng maging epekto sa isang lugar ng mga weather system gaya ng bagyo at thunderstorms. Ang impact-based warning system ay kasalukuyang binabalangkas ng Pag-asa. Nagsasagawa sila ngayon ng pilot test sa Metro Manila at Metro Cebu. Kapag may sama ng panahon, ilalagay ang mga detalye na magiging epekto sa isang lugar gaya ng pagbaha o landslide. Sa ganitong paraan ay mas maagang makakagawa ng aksyon ang mga lokal na pamahalaan. Layunin ng impact-based warning system na maiwasan ang mga casualty kapag may kalamidad. Ngayong linggo ay ang Typhoon and Flood Awareness Month. Nagpaalala ang Pag-asa na kahit may El Nino ay makararanas pa rin ng malakas na mga pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa. Kahit walang bagyo, ay maaaring makapagpaulan ang habagat. Sa mga nalalabing buwan ng 2023, tinatayang nasa 10 hanggang 14 na bagyo ang posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Sa huling bahagi naman ng taon ay mag-uumpisang maramdaman ng mas malaking bahagi ng bansa ang epekto ng El Nino. Aga? Maraming salamat, Ray Pelayo. Isa ang napaulat na nasawi habang higit 20 ang isinugod sa ospital matapos ang nangyaring ammonia leak at sunog sa isang cold storage facility sa Navotas City kagabi. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang nangyaring insidente. Mula sa Navotas City, kumuha tayo ng update kay Janice Inhente live. Janice, ano ang naging sanhi ng nangyaring ammonia leak dyan sa Navotas City at kumusta ang lagay ng mga residente na isinugod sa ospital? Sa ngayon, ongoing ang investigasyon ng composite team ng Bureau of Fire Protection at City Disaster Risk Reduction and Management Office ng Navotas sa sanhi ng nangyaring ammonia leak sa isang cold storage facility sa M. Naval Street, Barangay NBB dito sa Navotas City. Ayon sa BFP, alas 11 kagabi, nang makatanggap sila ng report ng ammonia leak sa lugar. Agad naglabasan ng mga empleyado ng nasabing cold storage facility matapos makaamoy ng ammonia. Ayon kay Fire Superintendent Jude de los Reyes, medyo nahirapan sila sa pagtakip ng valve kung saan may ammonia leak, kaya nagdesisyon muna silang ihinto ang operasyon. Pero isang oras ang makalipas, bigla na lamang aniyang sumabog sa loob ng pasilidad na nagresulta naman sa sunog. Umabot sa ikatlong alarma ang sunog at pasado 1:00 ng madaling araw kanina ng madaling araw na contain ng BFP ang ammonia leak, habang mag-aalas 2 naman ng madaling araw na ideklara ng BFP na fire out na. Ayon kay De Los Reyes, isang tubo ang nagkaroon ng tagas at dahil sa pressure ay nagkaroon din ng pagsabog dahilan ng sunog. Narito pakinggan natin ang tinig ni Fire Superintendent Jude de los Reyes, ang Fire Marshal ng BFP Navotas City.
yung management of the leaking ammonia, it took us 1 hour to do that. Nung sumabog, nag-cause siya ng sunog. So yun yung first alarm namin. And then inakyat namin sa third alarm para masustain yung supply ng tubig. Kasi lumalaki na yung apoy din doon sa likod ng building. And then may mga paleta na naka-imbak doon. So yun ay nasunog din. So yun nga yung nag-cause ng malaking apoy talaga. Dahil sa insidente, ang mga residente na nakapaligid sa lugar ng pasilidad ay lumikas muna dahil sa matinding amoy ng ammonia. 23 ang isinugod sa ospital matapos makaranas ng hirap sa paghinga at pagkahilo matapos makalanghap ng ammonia. As of now, ayon sa CDRRMO, dalawa na lang ang patuloy pang nagpapagaling sa ospital. Isa naman ang napaulat na nasawi kasabay ng insidente, pero sa ngayon ay kinukumpirma pa natin kung may kinalaman ba ito sa nangyaring ammonia leak. Ella, sa ngayon, ipinatigil muna ng LGU ang operasyon ng nasabing cold storage facility habang inaalam pa ang dahilan ng ammonia leak at upang matiyak na ligtas na at na-comply na sa safety standard ang nasabing pasilidad. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Janice Inhente. Isa ka ba sa rinding-rindi na sa nauusong laro ngayon na kung tawagin ay lato-lato? Pues, isang barangay ngayon sa Quezon City ang nais ipagbawal ang paglalaro nito matapos na mauwi sa rambulan ng mga kabataan sa kanilang lugar dahil sa lato-lato. Kaya naman, nais ng barangay na irekomenda na sa Quezon City Government na gumawa ng ordinansa para tuluyang ipagbawal ang paglalaro ng lato-lato maging ang pagbebenta nito. Ang detalye sa report ni JP Nunez. Viral ngayon ang video na ito na nakunan sa Barangay Holy Spirit sa Quezon City. Makikita na nagrambulan ang mga batang naglalaro ng nauuso ngayon na lato-lato. Mapapanood sa video na bigla na lamang sinugod at tinulak ng isang bata ang kanyang kalaro. Nasundan pa ito ng iba pang mga bata na nakigulo at nauwi sa suntukan at sipaan. Matapos ang insidente, nais ngayon ng pamunuan ng Barangay Holy Spirit na irekomenda sa Quezon City Council na gawin ng city ordinance ang pagbabawal sa paglalaro ng lato-lato. Kasama rin sa kanilang pinag-iisipan ang pagbabawal sa pagbebenta nito. Ipapasok namin as an ordinance yan, and kami din yung magde-defensa. Kung papayagan nila, di okay. Ito totally ban namin dito sa barangay. Ayon sa kapitan ng Barangay Holy Spirit, aatasan nila ang barangay public safety officers na sawayin ang mga batang makikitang naglalaro ng lato-lato sa kalsada habang wala pang desisyon sa kanilang rekomendasyon. Bukod sa marami na rin silang natatanggap na reklamo ng mga residente dahil sa matinding ingay ng lato-lato, ayaw na ng barangay na maulit pa ang rambulan ng mga kabataan sa kanilang lugar. Nais rin sana nilang irekomenda na ipagbawal na rin sa mga paaralan ang pagdadala at paglalaro ng lato-lato. Para naman sa ilang tindera, plano na rin nilang itigil na ang pagbebenta ng ganitong klase ng laruan. Nagbenta ako, pinaubos ko na yun, wala na. Uy, nakakasakit sa mga bata. Saka nagkakaroon ng gulo naman talaga eh. Okay na yun, kahit na hindi na ako magtinda, okay lang yun. Paubos ko na lang kasi andyan yung puhunan eh. Dahil lang naman sa nangyaring yan, kaya lang nagkaroon ng ganito eh. Pero noon hindi, isang buwan din mahigit yan no. Samantala, suportado naman ng ilang mga magulang ang pagbabawal sa paggamit ng lato-lato. May ilan din sa kanila na ngayon pa lang ay itinago na ang laruan ng kanilang mga anak. Tama lang kasi sakit ng ulo, nakaka-stress, maingay, natutulog ka, paulit-ulit mo naririnig. Tapos may nag-arambulan sila, nagkakapikunan. Kaya dapat lang na pagbawal. Hindi na po nakakapagpahinga ng maayos yung mga kapitbahay at saka yung mga batang natutulog. So tinago ko na po yung lato-lato. Kasi minsan naghahampasan talaga. Hindi po mapigilan ng mga bata pag nagkakainisan. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala,
Tumutulong ang Department of Trade and Industry sa Food and Drug Administration sa pangungumpiska ng laruang lato-lato o lato-lato. Ayon sa DTI, ipinagbabawal na ang pagtitinda ng naturang laruan dahil wala naman itong Certificate of Product of Notification. Ayon kay Undersecretary Ruth Castello, ang lahat ng mga lato-lato na ibinibentang naka-plastic at walang label ay ipinagbabawal. Yung material na ginagamit doon sa laruan na yon, hindi naman na-test ng FDA. So yung chemical compounds that are included in the plastic formulation na ginagamit, hindi natin alam. Hindi natin alam kung may hazardous substances siya, like lead content. Sinuspinde ng Maritime Industry Authority Region 7 ang Passenger Ship Safety Certificate ng barkong nasunog sa may bahagi ng Panglao, Bohol noong linggo ng umaga. Iniimbestigahan na rin ng Philippine Coast Guard ang sanhi ng sunog sa MV Esperanza Star. At para sa detalye, makibalita tayo kay Lalaine Moreno live. Lalaine, nasaan na ngayon yung nasunog na barko at ano ang implikasyon ng ipinataw na suspensyon sa kanila ng Marina? Ella, sa ngayon ay hinila na ng tugboat itong passenger na barko at kasalukuyang nasa Liloan, Cebu. At hindi rin muna pinapayagan ito na bumiyahe hanggang hindi pa tapos ang isinasagawang investigasyon ng Maritime Industry Authority at Philippine Coast Guard. Sinuspende na ng Maritime Industry Authority 7 o Marina kahapon ang Passenger Ship Safety Certificate ng MV Esperanza Star. Ang barkong sumiklab noong unang umaga sa Bohol na may kargang 130 na pasahero at crew. Ito ay pag-aari ng Co Shipping Line. Tatagal ang suspension habang isinasagawang inspeksyon at evaluation sa seaworthiness ng barko. Pero una nang sinabi ng PCG na kumpleto sa dokumento ang mga tripulante at mayroon silang Certificate of Seaworthiness kaya pinahintulutan nilang bumiyahe. Nag-deploy na ng mga technical personnel ang Marina upang imbestigahan ang insidente. Pinagsusumiti rin ng Marine Coast ang kapitan ng barko sa loob ng 24 na oras. Dito nakasaad kung gaano kalaki ang pinsala ng barko at ang mga nangyari na posibleng sanhi kung paano nagsimula ang sunog. Ito rin ang basihan ng Marina kung kailangan pa itong i-endorse sa International Maritime Organization. Iimbestigahan rin ng Marina ang safety practices na ipinatutupad ng kumpanya. Magsasagawa naman ng hiwalay na investigasyon ang Philippine Coast Guard Central Visayas sa sanhi ng sunog. Pero ayon sa kanilang inisyal na investigasyon, nagsimula ang sunog sa engine department ng barko. Sa ngayon ay hinila na ng tugboat ang barko at dinala sa Cebu. Wala namang bakas ng oil spill sa pinangyarihan ng insidente sa Panglao, Tagbilaran, Bohol. Nilinaw naman ng Marina na tanging ang passenger ship at safety certificate lamang ng MV Esperanza Star ang sinuspende. Ang ibang barko ng Co Shipping Line ay maaari namang bumiyahe. Samantala, ligtas na nakauwi na ang mga pasahero sa kanilang lugar. Yan muna ating balita. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Lalaine Moreno, live na nag-uulat mula sa Iloilo City. Nagpapatuloy ngayong araw ang isinasagawang Budget Digitalization Seminar ng Department of Budget and Management o DBM sa mga budget officers sa Central Luzon. Layo nito na gawing mas mabilis ang budget transactions sa mga ahensya ng gobyerno sa Region 3. Para sa detalye ng balitang yan, ihahatid sa atin ni Nestor Torres live. Nestor, hanggang kailan isasagawa ang budget forum ng Department of Budget and Management dyan? At ano-anong mga ahensya ba ang kasali dyan? Ella, hanggang bukas pa yung isasagawang budget forum dito sa Bulacan State University na nagsimula nga ito simula pa kahapon at kung saan nga dito ang nangunguna ay itong Department of Budget and Management. Hanggang bukas pa tatagal itong press
present ang mga local regional budget officer ng 7 probinsya sa Central Luzon para sa budget forum na isasagawa ng DBM. Dinaluhan Department of Budget and Management o DBM Secretary Amena Pangandaman ang budget forum ng Association of Local Budget Officer o ALBO sa Region 3 sa Bulacan State University sa Malolos City kahapon June 19. Kabilang sa nasabing aktibidad ang lahat ng mga budget officer sa lokal at provincial level sa 7 probinsya ng Central Luzon. Digital Transformation Roadmap, which aims to promote data governance and digitalization in fiscal-related government processes. This roadmap has a dual transformation feature that will future-proof the entire bureaucracy by institutionalizing all the digital reforms spearheaded by the DBM. Binigyan din ng DBM sa nasabing talakayan ang digitalization program upang mapadali ang transaksyon ng lahat ng mga budget officer sa rehiyon. Pabor naman sa panukalang digitalization ang Provincial Budget Officer ng Nueva Ecija na si Billy J. Guansing at City Budget Officer ng San Fernando, Pampanga na si Rizal Manilip. Anila, panahon na para matuntunan nila ang digitalization kagaya ng ipinatutupad ng ibang bansa. Malaking tulong anila ito para mabilis nilang ma-update ang budget management at matutunan ang best practices ng ibang local government units sa Central Luzon. Base ito sa sinabi ng DBM, yung mga updates sa budget preparation at yung mga, syempre mahalaga rin yung benchmarking sa amin kasama yung iba pang mga local budget officers dito sa Central Luzon. At we're looking forward na magkaroon ng makita yung mga best practices. Isa yun sa aming we're looking forward. Yung matutunan din namin yung mga ibang mga best practices ng ibang mga LGUs dito sa Central Luzon. Pagdating po dun sa bagong budget operations manual ng for the local budget preparation and local budget process. Yun, since may bago po siyang edition for 2023, malaking tulong po yun for the local budget officers kasi kailangan na rin po ma-update yung mga from 2016 pa po kasi yung last na revision eh. So yun, at least maro-roll out na po siya. Kaya ang budget presentation, budget authorization, budget review, budget execution, budget accountability, updates at annual investment program o AIP at ang budget procurement management. Sa Bulacan, ang pinakamalaking budget nila ay sa taong 2024 ay 9 billion pesos para sa rehabilitasyon ng Postal Road at Bique bilang bahagi ng kanilang flood control project. At yan ang latest live mula dito sa Malolos, Bulacan. Balik sa iyo. Ella? Maraming salamat, Nestor Torres. Nagkaroon ng maigting na pag-uusap sina U.S. Secretary of State Antony Blinken at Chinese President Xi Jinping at nagkasundong pagtibayin ang ugnayan. Sa mga nakalipas na taon, tumindi ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at China dahil sa trade conflicts, issue ng karapatang pantao, Taiwan at iba pa. Ang detalye sa ulat ni Niset Bendania. Ipagpulong si U.S. Secretary of State Antony Blinken kay Chinese President Xi Jinping bago nito tapusin ang 2 araw na pagbisita sa Beijing, China. Ayon kay Blinken, nagkaroon sila ng maigting na pag-uusap ni Xi kaugnay ng global affairs. Kabilang na ang nagpapatuloy na gyera ng Russia sa Ukraine. Dagdag pa nito, sumang-ayon siya sa posisyon ng China na i-stabilize ang ugnayan ng 2 bansa. Gayunman, malinaw na malawak ang hindi pagkakaunawaan ng 2 bansa sa maraming usapin. Subalit sa pamamagitan ng direkta at tuloy-tuloy na pag-uusap sa senior levels, mapapangasiwaan ang pagkakaiba at matitiyak na hindi mauwi sa sigalot ang kompetisyon. Ang Beijing visit ni Blinken, ang highest level trip ng isang U.S. official sa China sa loob ng halos 5 taon. Sa gitna ito ng tumitinding tensyon sa pagitan ng 2 pinakamalaking ekonomiya sa mundo.
Tumagal ng mahigit sa kalahating oras ang pagpupulong ni Xi at Blinken. Kasunod dito ng lagpas 10 oras na pakikipagpulong nito sa ibang Chinese top officials. Naniniwala ang US officials at analysts magbibigay daan ang Beijing visit ni Blinken ng iba pang bilateral meetings sa mga susunod na buwan. Kabilang na ang posibilidad ng muling pag-uusap ni Chinese President Xi Jinping at US President Joe Biden. Niset Bendania, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang charity event ang isinagawa ng United Filipino Workers in Malaysia o UNIFIL. Nagtagisa ng talento sa entablado ang mga kababayan upang makalikom ng pondo at makatulong sa kapwa overseas Filipino workers na nangangailangan ng assistance. Alamin natin yan mula kay Raven Campos. 6 na taon na sa Malaysia si Soledad Yagel o Sol kung tawagin ng mga kaibigan. Isa siyang housekeeper sa Malaysia. Mula nang dumating sa bansa, hindi pa siya nakakauwi muli sa Pilipinas. Kaya naman masaya itong makapiling ang mga kababayan sa isang makabuluhang event sa YMCA sa Kuala Lumpur nitong nakalipas na weekend. At dahil hilig din ng pagkanta, hindi niya pinalampas ang pagkakataong lumahok sa cultural at singing competition na pinangunahan ng United Filipino Workers in Malaysia o UNIFIL. Siya rin ang tinanghal na grand winner sa singing competition. May payo naman ito sa mga kapwa overseas Filipino worker na tinitiis mawalay sa pamilya upang makapagbigay ng sustento sa mga mahal sa buhay. Sa OFW, wag nating isipin na wala na tayong pag-asa sa buhay. Nandito tayo para lumaban. Pilipino tayo. Handang lumaban kahit saan. Kahit nakadapa na, kailangan pa rin lumaban. Bukod kay Sol, lumahok din ang ilan pang kababayan mula sa iba't ibang panig ng Malaysia. Sinuportahan ang event ng Embahada ng Pilipinas sa pangunguna ni Philippine Ambassador to Malaysia, Charles Jose. Hinimok niya ang lahat na patuloy na tumulong at suportahan ang isa't isa upang sama-samang makatugon sa mga hamon ng pangibang bayan. Sumisimbolo naman ang pagtitipon sa pagkakaisa ng mga Pilipinong manggagawa sa Malaysia at ang kanilang pagpaparangal sa kulturang Pinoy. Layon din ng UNIFIL na maisulong ang kapakanan at mas magandang kabuhayan ng kapwa OFWs sa Malaysia. Itong event na to, nagawa namin because gusto namin makatulong sa mga kasama nating OFW na nangangailangan ng tulong, especially yung mga kailangan umuwi ng Pinas, na walang mga documents or na pauwi ng amo. So, nandito po kami para maglikom ng konting charity fund to offer kahit na maliit lang. Sa pamamagitan ng mga event na isinasagawa ng Filipino communities dito sa Malaysia, gaya ng United Filipino Workers in Malaysia o UNIFIL, nagkakaroon ng pagkakataong magkasama-sama at makapagbonding ang mga kababayan. Isang paraan na rin ito upang makumusta ang kalagayan at maisulong ang kapakanan ng mga manggagawang Pilipino sa ibayong dagat. Raven Campos, UNTV News and Rescue, Malaysia. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang panalo na lang ang kailangan ng AFP Cavaliers para makapasok sa playoffs ng UNTV Cup Executive Face-Off matapos patumbahin ng GSIS Furies. Naagaw naman ng PNP Responder sa Malacanang team ang #1 spot habang inilaglag ng Senate Sentinels ang Ombudsman Graph Buster sa liga. Narito ang report ni Rina Villamor Camara. Pasok na sa playoffs ng UNTV Cup Executive Face-Off ang Senate Sentinels matapos sibakin ng Ombudsman Graph Buster sa score na 77-69. Sumandig ang Sentinels kina Senator Sonny Angara na kumolekta ng 23 points, 4 rebounds, 3 steals at 1 assist. At si Reynaldo Malaga na may 22 points, 17 rebounds, 3 assists at steals at 1 blocks kaya tinaghal na best player of the game.
Nag-ambag naman si Senator Bongo ng 13 points at 9 points kay Senator Joel Villanueva. Collective effort from everybody, especially doon sa 3 senators. Talagang sinabi lang nila sa team na we need to bounce back. Dahil sa panalo, aabante sa next round ang Senate Sentinels. Habang nagpaalam na sa liga ang Graph Busters. The performance of the boys, binigay naman nila lahat. Makita nyo, dumadive sa bola, talagang nagsakripisyo. Pero for one, talagang maganda rin ang nilaro ng Senado. Kay Kuya Daniel at saka sa UNTV, sa lahat ng tumutulong para maging successful ang liga natin. Maraming salamat po sa inyo. Naman ng PNP responders ang top spot sa standings matapos dominahin ang Office of the President Executive sa score na 96-61. Nagpaputok ng 20 points si Police Colonel Joshua Alejandro, habang bumamba naman ng 29 points si Police Colonel Joel De Mesa para pangunahin ang opensa ng pambansang pulisya laban sa koponan ng Malacanang. Kapwa pasok na rin sa playoffs ang PNP responders at OP executives. Nagbunga yung ensayo na ginagawa ng sacrifices ng mga officers namin. Sinabihan ko lang kasi yung mga player na play game, yung gusto nilang ilaro kasi medyo talagang depleted yung team namin, kulang sa yung mga boss namin iba nasa ibang bansa, so hindi namin ma-push yung play na talagang gusto namin pagawa. Samantala, isang panalo na lang ang kailangan ng AFP Cavaliers para makapasok na rin sa playoffs. Tinalo ng AFP ang GSIS sa score na 91-76. Best player of the game, sina Captain Paul Yamamoto at Colonel Glenford Libre na may combined 28 points. Nag-prepare kami dun sa aming defense pa rin. So we execute well this time. Maganda yung camaraderie ng team. Yun, nakuha namin yung finals game. Sunod naman na paghahandaan ng AFP ang do-or-die game laban sa Judiciary Matches para sa nalalabing ticket sa playoffs. Rina Villamor, Camara, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang nanay mula sa Tuguegarao City ang hinahangaan ngayon sa social media matapos siyang makagraduate sa kindergarten sa edad na 42 years old. Siya si Nanay Remeline Dimla na nag-aaral sa Tuguegarao East Central School sa Cagayan kung saan nagtatrabaho rin siya bilang school janitress. Kasama rin niyang nag-aaral sa kaparehong eskwelahan ang kanyang anak na nasa grade 1 naman. Kwento ng school administrator, nahihirapan si Nanay Remeline na isulat ang kanyang pangalan sa tuwing kukunin niya ang modules ng kanyang anak sa paaralan. Kaya dito na siya hinikayat ng school administrator na mag-enroll sa kinder kung saan kaklase ni Nanay Dimla ang mga batang nasa edad 4 hanggang 5 taon. Ayon sa teacher, isang proud student si Nanay Dimla sa kanyang mga kaklase na ang turing sa kanya ay auntie. Galing naman. Congratulations, Nanay Remeline. At ako po ay hanga rin sa inyo, sa inyong determinasyon, sipag at tiyaga. At pinapakita nyo rin po dito na hanggang may buhay, may pag-asa. Pag-asa na maaari nating makamit ang ating hinahangad sa buhay. Congratulations, Nanay. Talagang naalala ko yung kasabihan, Ella, na age doesn't matter. Applicable rin yan sa edukasyon eh. Kaya ano man ang edad, ay huwag tayong pahadlang. Doon po sa mga maaaring sabihin ng iba, di ba? Kasi maaaring yung nagiging hadlang eh. Kaya minsan pag may edad na, baka sabihin ng ibang tao, ganito. Maaaring ang inaalala niya lagi yung mga bashing. Pero huwag po tayong pahadlang doon. Tuloy lang po tayo sa atin pong goal. At determinado po
si nanay dito na nagtuturo sa atin na sana maging huwaran po natin siya pagdating dito sa mga paggawa ng mga bagay na gusto natin. Walang pwedeng makahadlang, tayo po ang dapat na kumilos dito. At maging inspirasyon ito sa lahat ng mga estudyante na regular naman yung mga school days nila, no? Na masamantala natin yung pagkakataon at mapahalagahan natin ang edukasyon sa atin pong mga buhay. Yun po, Ayla. Okay, at saka syempre pasalamatan din natin yung school na pinag-aaralan ni Nanay Remelin dahil tinulungan at makapag-aral. Kaya salamat po sa management ng eskwelahan and congratulations po muli kay Nanay. Okay. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Roma, Kapitulo 6, versikulo 22 na nagsasabi, "Datapwat ngayong mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos, kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal, at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV-C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.